Ito ang setup ng motor ko sa gagawing Libot Pilipinas 2023. Pero dahil special itong biyahe na to, pinatono muna natin yung shocks natin para sigurado. Philippine Loop, Libot Pilipinas, let's go! May Suzuki background music tayo, pero paagis kami dapat ngayon para sa press conference. Tapos dumating na agad, gagamitin namin ni Boy first time. Ayun na, special delivery galing sa Suzuki. Ito na, sisetapan na natin to. And shoutout ka na kuya. Setapan na natin to dito sa sa One Moto Avenue ng mga kailangan syempre para doon sa biyahe natin. Yun na, isang street, ito yun, saka isang EX. So ang gagamitin ko pala, ngayon ko lang nalalaman, ito, ganda ng kulay bagong color pala ito mga brad, no? Bergman Street version 2 na color gray. Ito naman yung bronze naman, metallic bronze ng Bergman EX. Papasok natin yan sa shop para masetapan na natin. So ito na nga mga brother, ito na yung motor na gagamitin natin para sa ating Libot Pilipinas 2023. Kita nyo naman, bagong dating, kani-kanina lang, di ba? Oo nga pala, para sa mga curious, baka yung iba kasi sa inyo nag-iisip, bakit parang ibang kulay itong Bergman na ito, pinarepaint mo ba? Hindi mga brad, this is one of the newest colors of the Bergman Street 125 Standard Edition. Ito yung tinatawag na, kung di ako nagkakamali, Pearl Moonstone Gray. O, di ba? Basta gray. Pero ang ganda ng dating. Actually, pag sa camera, parang nagiging bluish siya. Pero in reality, gray talaga siya. Mas maganda siya actually mga brad sa personal. Mas ma-appreciate nyo. So, ayan, kita nyo, may tanggalin na natin yung plastic sa upuan. Ayan, no? Bagong-bago to mga brother. Ang break-in nito, wala lang. Buong Pilipinas yung mangyayari sa break-in nito. O, tapos yung windshield. Sige, mamaya, tatanggalin na lang natin tong yung parang pinaka-plastic natin sa windshield. Tapos ito, pakita ko sa inyo. 2 kilometers lang. Kasi bago tayo mag-shoot, medyo tinest ko na yan sa labas. So, bagong-bago talaga. And, this is all stock. So, sa mga nagtatanong, mayroon bang upgrade sa makina? Kung ano man ang gagawin. Kung ano yung nilabas at yung all stock na makina at setup ng Suzuki, yun ang gagamitin natin para libutin ang minimum na 5,400 kilometers sa biyahe natin. Obviously, all stock yung makina niyan. Wala tayong gagalawin. Yung shocks niyan, yun pa rin. Kung ano yung suspension niyan, pati sa front, yun pa rin yan. Pati yung gulong. Yung gulong na favorite ng nakararami, yan pa rin yan. Siguro, mapapalitan na lang natin yan kapag napudpud na talaga dahil gibong kilometro ang babiyahin natin. Update ko kayo tungkol sa gulong na yan. Pero ngayon nga, siguro ang idadagdag na lang natin dito dahil ako ay maraming mga bagahe na ilalagay bukod dun sa backpack na dadagin ko na pwede kong ipatong dito sa gulay board natin is lalagyan siguro natin ng SEC top box at saka bracket. Kasi proven na natin yan, pati doon sa mga ibang motor ko. Ito, sundan mo. Ito yung Bergman ko na version 1. Ito mga brother sa akin to. Ayan, no? So, hindi ito yung bang gamitin yung motor ng Suzuki para masubundi. Ako mismo, Bergman user, subukan na to dahil ito medyo pina-setup ko na to, pinormahan ko na rin to. Bergman na talaga gamit ko. Yung makina niyan, stock pa rin yan hanggang ngayon. Ito naman, proven na kasi sa akin yung SEC top box. Kaya mangyayari ngayon, dito sa ating Libot Pilipinas 2023, SEC top box at saka bracket pa rin yung gagamitin ko. Yung mas bago na bracket. Tapos siguro, ito may pinadaga sa atin, yung mga kaibigan natin. Ayan. So, magdadagdag tayo ng unang ilaw muna kasi hindi namin alam kung hanggang ano oras kami babiyahe ni Boy P. At syempre, may mga kalsada na hindi namin kabisado maganda, mas visible talaga yung kalsada para sa amin. Kaya magdadagdag tayo ng Atom Night Reaper 2. Available yan dito sa One Moto Avenue. Sina One Moto Avenue na bahala mag-install. At saka syempre, yung mga kailangan natin na switch. Yan, at saka mga harness natin. Salamat, Atom. Tapos, syempre, para mas rinig tayo sa kalsada, lalo na yung mga malaking bus at truck. Yan, magdadadag tayo ng busina natin. Galing din yan dito sa One Moto Avenue. Ano pa ba? Kasi sa ngayon, yun talaga yung mga critical. Kung napapanood yung mga review ko, hindi ko talaga sinasuggest na
yung beautification ba, ang importante talaga yung visibility, safety, which is ilaw, busina, kung madulas yung gulong mo, palitan mo. Pero sa Bergman naman, satisfied ako sa stock na gulong yan. Tapos dahil marami nga akong bagahe sa biyahe na to, dahil matagal kaming mawawala, magdadagdag tayo ng top box. Pakita ko sa inyo yung top box na gagamitin ko. So eto mga brad naman, yung ating gagamiting bracket para sa top box natin. Yan, dito yan. So tatanggalin natin tong stock na grab bar ng Bergman. Meron kasing dalawang version yan. Ito yung pangalawang version for the Bergman Street. Tapos ang gagamitin naman natin na top box is, patong muna natin dito yung SEC Kryptonite na 45 liters. Pakita ko sa inyo. Ito yan. Hinanda na natin eh. So ito mga brother, yung gagamitin kong top box, yung SEC Kryptonite. Mas magaan to versus the usual yung mga alloy box natin. Kasi yung ibang mga box na alloy, it weighs around 7 kilograms, 7 point something kilograms. Ito nasa 4 na kilo lang, so mas magaan. Hindi masyadong mahirapan yung motor natin. Pero yung capacity niya, 45 liters. Kasya pa rin ng full face helmet. At saka nasa 5 kilos pa rin yung pwede nating ilagay dito. So marami pa rin malalagay. Ngayon po pala, may free na reflectorized sticker. Para na. Saka syempre yung susi natin. So yan. Papaset up natin itong mga to dito sa Juan Moto Avenue. Bahaga ng sina Kuya Jason at saka sina Brad DB dito. Yung mga gusto magpa-set up, pwede rin kayo dito. Lagong-lalo na good for daily ride, good for long ride. Itong mga gagamitin natin ngayon. Tapos syempre, pakita natin yung proseso sa inyo. Simulan na ang paglakbay sa tinagal na paghihintay. Oras na para sumakay, Suzuki ang kadamay. Suzuki, sinasabi ng marami, it's the best, I guarantee. Pang gimmick, pang trabaho, magmotor tayo, tara G. Come on now and have fun, let's ride together. Umpisahan na ang paglalakbay. Tara, let's isuot muna ang helmet. Come on, let's start that epic. Alright, isa sa mga modifications na ginagawa natin ngayon sa Bergman. Uy, teka ka, may Philippine loop shirt na ako Kwento ko sa inyo kung anong pinagdaanan natin yan. Anyway, mga ginagawa natin dito sa suspension. Wala naman tayong modification na gagawin. Pero yung tinatawag na suspension tuning. Dito yan, yan. EV Moto suspension. Yung Bergman, gaya ng sabi ko sa mga reviews ko, ito yung, if not isa sa pinaka-komportableng motor na sakyan ko, lalong-lalo na pagdating sa suspension. Pero, dahil mahaba-haba yung biyahe natin at hindi ko rin kabisado yung mga kalsada, maaring basta-basta ako malubak, yung mga magagalim na o matataas na humps, mahirap na. Para sure, pinatono natin yung suspension ng Bergman base sa weight ko. So yun yung pinaka-setup natin. Kumbaga, yung play niya, yung bounce niya, yung rebound niya would be tailor-fit according to my weight. So again, yung stock ng Bergman, goods na ako dyan. Pero dahil special itong biyahe na to, pinatono muna natin yung shocks natin para sigurado. You know? Papakita ko sa inyo ano na nga ba yung kabuuan ng Libot Pilipinas setup na ginawa natin dito sa ating Bergman Street 125. Ito yung standard version. Pero bilang pagbinyag natin sa kanya, tatanggalin na rin natin tong yung wrap natin sa windshield. Kasi, di ba? Bagong-bago talaga yung Bergman na pinadaga sa atin. Para senyales na handa na talaga siya sa biyahe. Ito nga ang sinasabi ko, sa lahat ng break-in, para makita nyo na break-in talaga, tingnan mo muna to. Tingnan mo yung odo natin. Okay, ilang kilometro? 19 kilometers. Brand new kasi yung dumating dito, ginamit-gamit ko na lang. Sa lahat ng break-in, ito ang pinakamatindi.
i-breakin natin pag-ibot ng Pilipinas. So, mga ginawa lang natin na setup sa kanya is basic muna. Dito muna tayo. Nilagyan na lang natin ng mga clamp bar natin dito. Kasi para sa biyahe natin, marami tayong gadgets. May mga phone holder tayo, may mga camera mount. Para safe, hindi ko na sa side mirror i-mount. Nilagyan na natin dito ng bar clamp. Nandiyan na lahat ng mga gamit natin. Makikita niyo yan sa biyahe natin. Tapos sa windshield, wala na tayong iniba talaga dahil ano naman to pang chill ride lang naman talaga. Hindi tayo babakbak na masyadong sasalubong sa hangin. Ito yung mga critical update natin mga brother. Una, ilaw. Safety first talaga yun. Para added visibility dahil hindi natin kabisado yung mga lugar. Naglagay tayo ng Atom Night Reaper 2. 30 watts for a total of 60 watts na yan. Kaya mabangis yan. Abangan nyo sa video, hindi ko na itetest ngayon kasi na-test ko na to sa ibang mga motor ko. Pero, para mas makita nyo yung mga biyahe namin ni Boy P sa gabi, yan, makikita nyo yung tinde ng ilaw na to. At para safe and within the regulations tayo ng LTO, hindi natin sa fairings kinabit o kung saan-saan. Kasi pag gano'n nagagaglag, nababakli. Ang ginamit natin, RM brackets. Yan, no? Yan, yung RM brackets na yan. Ito, nakakabit to sa mismong body ng motor. Kaya kahit nakita nyo, di ba, nung kinakabit ni Kuya Jason, binuhat pa nga gamit tong bracket na to. Kaya very stable. Tsaka isa pa, yan, hindi siya movable, mga brado. Diba? Isa pa, pinatono na natin yung suspension. Again, happy ako sa stock suspension ng Bergman. Pero, dahil nga ito ay malayo ang biyahe, minabuti na natin na ipatono kay AV Moto dito sa may Santa Maria, Bulacan, sa may Juan Moto Avenue, yung ating front suspension. That's according to my weight. Yan, kumbaga custom fit na siya para sa akin. Para kahit mag-sudden brake ako, ma-sudden lubak ako, hindi basta-basta kakagdag yung motor. Kasi iniiwasan natin na may mga madamage, siyempre sa motor, sa biyahe natin, nakakatulong yung front suspension doon. So, punta lang kayo dito kay AV Moto Santa Maria. Tapos, dito naman sa likod, siyempre, basics, nilagyan na natin ng top box bracket. At ang ating gagamitin, itong SEC top box na Kryptonite, 45 liters naman to mga brother. Sugit na sugit to. Available din yan dito sa One Moto Avenue. Yan, maraming salamat SEC. Ito na yan. May mga gamit na ako. Tsaka nyo na makikita yung ibang mga gamit dyan. Ito na. Di ba? So, para naman to sa iba't ibang mga gamit natin, gadgets natin. So, again, nothing fancy. Hindi natin kailangang i-upgrade yung makina. Wala akong binago sa panggilid. Yung gulong ko, stock pa rin. Siguro in the middle of the Libot Pilipinas trip, talagang magpapalit tayo ng gulong for safety purposes. Pero sa stock kasi na gulong ng Bergman, happy na ako dyan Kaya, re-retain na lang natin yan. So, ako kailangan kumuha ng pahinga. Meron na lang akong, sa panahong na sinushoot natin tong video na to, meron na lang akong 2 araw para ayusin lahat, mag-prepare. Dahil take off na kami ni Boy first time. Unahin natin yung Luzon, tapos babakbakin naman natin yung going pa Visayas at Mindanao. Paano? Eto, sana nagka-idea kayo kung ano yung pwedeng gawin sa inyong mga Suzuki Bergman o kung ano mga ibang simpleng or low displacement scooter kung sakaling kayo ay babiyahe ng malayuan at malangkasan. Till your next video. Pilipinas, let's go! Simulan na ang paglakbay sa tinagal na paghihintay. Oras na para sumakay. Suzuki ang kadamay. Suzuki, sinasabi ng marami. It's the best, I guarantee. Pang gimmick, pang trabaho, magmotor tayo.